Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Magandang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Pio X, Papa. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Narinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo at sumang-ayon sila sa kanya. Kaya't sinubukan siya ng isa sa kanila na isang guro ng batas sa tanong na ito. Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng batas? Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may isa pang ikalawa na tulad nito. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nabubuod ang buong batas at mga propeta. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Paano nga ba ibigin ang Diyos? Parang kahit ano yatang gawin natin, laging hindi magiging sapat ang kakayahan natin para ibigin ang dakilang Panginoon. Ngunit, magsisinungaling ba ang Diyos? Magbibigay ba siya ng utos na hindi natin kayang gawin? Sinagot rin ito ni Jesus sa ikalawang dakilang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit, noong bago lumisan si Jesus sa gabi ng huling hapunan, ito rin ang bilin niya sa kanyang mga alagad. Magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ngunit, aminin din naman natin mga kapanalig, hindi sa lahat ng pagkakataon ay madaling ibigin ang kapwa. Pero, hindi rin naman ito imposible. Kaya, hinihingi ng Diyos na buong puso, kaluluwa at pag-iisip natin siyang mahalin upang masakop niya ang kabuuan natin at maihulma ang ating puso sunod sa puso niya. Hindi niya sinabing, mahalin mo ako ng perpekto mong puso, sakdalinis mong kaluluwa at matalino mong pag-iisip. Ang hinihingi niya ay tayo at kabuuan natin. Kahinaan, kagandahan, lahat dahil mahirap magmahal ng pira-piraso at unti-unti at kalkulado. Ang tunay na pag-ibig ay buo at ganap na kayang ialay pati ang sarili para sa kabutihan ng kapwa. Dagdag pa ni San Juan mula sa kanyang mga sulat, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Kapanalig, sana ngayong araw na ito ay maalala mong labis kang iniibig ng Diyos. At nawa, ang katotohanan ito ang magbigay ng lakas ng loob sa iyo na umibig tulad niya. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Mari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo,
upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.